Alam nyo ba, na pwedeng-pwede tayo makagawa ng ganitong napakasarap na cheesecake flan? Nagamit lamang ang 3 itlog. Yes, 3 itlog lang at di muna kailangan paghiwalayin ang egg white at egg yolk para makagawa ng pinong texture na flan, mas pina-level up pa dahil sa recipe na ito gumamit din tayo ng 2 cheesecake lang, kaya tipid ang recipe na ito. 4 na sangkap lang ang ginamit natin dito at abot kaya ng budget ang mga sangkap. Paano ko nga ba ito ginawa at ano ang mga sangkap na aking ginamit? Sundan nyo ang recipe kong ito, panigurado pag ginaya nyo ang recipe kong ito uulit-ulitin nyo dahil sobrang sarap at tipid sa budget. Gagamit lang ako dito ng 3 large na itlog, 1 can ng evaporated milk, 1 can ng condensed milk at 2 pirasong cheesecake. Sa isang bowl pagsamahin ibuhos ang 1 can na evaporated milk at 1 can na condensed milk. Haluin lang ng mag-well combined ang 2 milk at mag-balance ang tamis, sunod ilagay ang 3 pirasong itlog, large egg ang ginamit ko dito. Pag nalagay na ang 3 itlog haluin lang ng mabuti ng mag-combine sa milk, pagkatapos ay set aside muna. Ang 2 piraso cheesecake balatan at durugan ng parang ganyan, pero di muna kailangan durog na durog talaga kasi pag nilagay naman natin sa milk mixture ay madudurog naman ang cheesecake. Pag nadurog na ang cheesecake ihalo sa flan mixture, di ko na videohan ang paghalo ko ng cheesecake, imagine ninyo na lang. Hahaha, para masiguro na nadurog ang cheesecake at na-dissolve sa flan mixture salin ang mixture, mapapansin nyo may mga buo pang cheesecake, ganyan ang gawin nyo, habang nasa strainer ay haluin gamit ang mixer para ma-dissolve ang cheesecake, salin ng 2 beses para masigurado na na-dissolve ang cheesecake para maging pino ang kakalabasan ng cheesecake flan. Pag nasala na ng 2 beses ay set aside muna, sa isang lianera ay mag-caramelize ng sugar, lagyan ng white sugar ang lianera, nasa sa inyo na kung gaano kadami sugar ang ilalagay nyo, para sa akin mas masarap pag maraming caramelized sugar. E-caramelized ang sugar sa pinakamahinang apoy, para maiwasan natin na masunog ang caramelized sugar. Para pantay ang pagkaka-caramelize ng sugar ay ganyan ang gawin nyo, paikot-ikutin nyo ang lianera para pantay ang pagkakalagay ng caramelized sugar. Pag na-caramelize na ang asukal ilagay na ang flan mixture sa lianera na may caramelized sugar. Takpan ng aluminum foil para pag in-steam ay di mapasukan ng tubig. Pag natakpan na ng aluminum foil ay isa lang sa steamer, at dahil maliit nga ang steamer ko di nagkasya ang ginamit ko na lianera ay nag-improvised ako ng steamer, sa isang kawali naglagay ako ng tubig, tapos nilagay ko ang patungan ng kadero saka ko nilagay ang lianera na may flan mixture, pwede nyo din ito gawin pag wala kayo steamer. Lutuin lang ang cheesecake flan sa loob ng 3 minuto, after 30 minutes ay ito na, e-check natin kung luto na. At tingnan nyo naman ang perfect ng pagkakaluto, tamang-tama ang texture. Tanggalin sa steamer at palamigan. Pag malamig na, ay ganyanan nyo ng kutsilyo ang bawat gilid para pag transfer sa isang lagayan ay di mahirap ang pagtanggal ng cheesecake flan sa lianera. Pag tinanggal ang flan sa lianera gumamit ng pinggan na malapad at paganyan ang pagtanggal, medyo maliit ang nagamit ko na pinggan kaya sumobra sa pinggan. At ito na ang ating cheesecake flan, tingnan nyo naman ang perfect ng pagkakaluto at ang caramelized sugar ay ang ganda ng pagkaka-caramelized hindi nasunog kaya ang ganda ng kulay. Ano pa ang hinihintay nyo? Gawa na din kayo, at sundan nyo ang recipe kong ito, wala pang 100 pesos ang magagastos nyo may masarap na kayo na cheesecake flan. At ito na ang ating napakasarap na cheesecake flan, 3 itlog lang ang ginamit natin dito, at sa lasa di tinipid. Wala pang 150 pesos ang magagastos nyo makakaluto ka na ng ganitong masarap na panghimagas na pwedeng-pwede pang handa sa mga special occasion. Egg white at saka egg yolk. Grabe ang sarap. Tamang-tama lang yung tamis. At crema. Sa isang condense na ginamit kong saktong-sakto lang. Sa isang condense na ginamit ko, saktong-sakto lang yung tamis nito. Hindi na masasayang yung egg white nyo. Pwede na kayong gumawa ng ganitong recipe na pwedeng pagsamahin natin yung egg white at saka egg yolk. Grabe ang sarap. Mauubos ko sa ito. Sobrang sarap.